1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng, syempre, Tuesday. Happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, happy birthday din sa akin. So, syempre, gusto ko una sa lahat magpasalamat sa walang sawang tumututok dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago natin subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat, guys, sa pag-subscribe. And then, of course, syempre, sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat, guys, sa inyo lahat. At syempre, gusto ko rin pong magpasalamat sa walang sawang na alam mo yun, nagmamahal sa akin, lalo na yung mga bumati ngayong araw na to, sa mga nagbigay ng regalo. Maraming salamat po. Dahil napaka-bless ko, dahil nandiyan kayo. Hindi naman kumbaga para may isa, dalawa na nagbigay ng regalo. Maraming salamat. At saka, syempre, ayun. So, sobrang happy ako dahil, alam niyo yun, ramdam ko yung pagmamahal. Yung pagmamahal ng mga estudyante ko, grabe. Tapos, grabe din yung pagmamahal ng mga co-teacher ko sa akin. So, sila yung gumawa ng paraan para maging makulay ang birthday ko ngayon. Ayun talaga yung highlights ng birthday ko. Yung binati nila ako ng yung kinatahan nila ako, nasupresa ako sa mga, alam mo yung binigay nilang pagkain, nakakaloka. And then, of course, syempre, sino na talagang nandiyan lagi sa tabi ko. Maraming salamat, no? And then, of course, sa mga subscribers ko, sa mga followers na makamamasab dyan, talaga namang sobrang thank you sa inyo lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong atinda chika. Talaga naman, sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin, chika, ito nga, pambato ng Thailand sa Mr. International. Nagkakaroon na siya ng transformation. Dahil ngayon talaga masasabi ko, handang-handa na ang pambato ng Thailand para sa Mr. International. At ito na nga, grabe ha. Todo gym na siya at nag-iba talaga yung style niya, pati yung buhok. At sabi ko, in fairness, biglang gumwapo. Siguro nakatulog na siya, charot. Kasi nga, di ba, sa competition ng Mr. International Thailand ay grabe din ang bakbakan nila dyan. So, sunod-sunod din talaga yung mga event nila. Pero ngayon, masasabi ko, mukhang nakapag-rest na siya at hindi na siya stress. So, di ba? Pero syempre, sasalang na naman siya dahil sa susunod na buwan, sa September 12, ay mag-i-start na ang Mr. International. And then, I'm so excited talaga. So, good luck sa pambato ng Thailand. And I hope na sana makuha niya ang titulo ng Mr. International. So, yan. So, good luck. Di ba? So, nakakatuwa kasi pinaghahandaan nila yan. At eto nga, para sa sumunod natin, chika, umariba na. Umariba na nga ang pambato natin sa Miss Enter Global na anong pangalan nito? si Margaret. Si Margaret Britton dahil nandiyan na siya sa Bali, Indonesia para makipag-compete nga na Miss Enter
Global. At syempre kanina nga naganap na ang sashing ceremony kung saan naman masasabi ko ay nako hindi rin nagpapakabog ang beauty neto. At syempre sa paandar niya kanina pa lang ay nagsimula na siyang magpasabog. Kaya winner, di ba? So, yon. So, good luck and congratulations sa ating pambato ngayon pa lang dahil nararamdaman ko nakakabog talaga siya ng bonggang-bongga, di ba? So, wish all the best dyan. And then, of course, tingnan natin kung makukuha niya nga ba ang corona ng ano to? Interglobal. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Universe India na si Kaisha Meho ay kinoronahan na nga kahapon. So, tingin mo, Mama Sam, isa kaya siya sa mga matinding makakalaban ng mga kandidata dito sa Miss Universe. So, si Miss Universe India, masasabi ko sa kanya, maganda siya. Hindi rin natin pwede underestimate or isnabin ang kanyang beauty. Kahit pa sabihin mo na mukhang hindi naman siya papalo. Pero kasi syempre, hindi din natin alam yung capacity level nito. Kaya mahirap na, alam mo yun yung sasabihin mo na i-ignorin mo lang siya kasi parang feeling mo, ay bongga pa rin yung pambato natin. Siyempre, dapat lahat ng candidates ay hindi natin sila pinakakawalan dahil baka mamaya bigla sila ang tutuklaw ng bonggang-bongga sa pambato natin. Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, yung beauty ng India, hindi natin yan yung matatawaran kasi sobrang ang gaganda din naman talaga nila noong last year nga, di ba? Pumalo din naman yung pambato nila and then ngayon, baka pumalo sila papuntang backstage. Oho. So, yan. Nakakaloka. Nakakaloka doon sa backstage. Oho. Pero, syempre, tingnan natin kung ano ang kaya niyang ipakita at kung paano siya makikipagsabayan sa mga candidates na nagkukumpit dito sa Miss Universe. So, congratulations syempre sa India na meron silang ganitong kalakas at kabonggang candidate. So, wish all the best. Diba? So, yung laban yan. At tingnan natin kung aariba nga ba siya ng todo-todo. Pero eto, grabe, umaariba na ang pambato natin ng Miss Charm Philippines na si April Smith dahil ngayong araw na to ay dumating na nga siya sa Vietnam, hindi para mag-compete, kundi para umattend ng Miss Charm Vietnam. Nakakatuwa kasi isa siya sa mga naimbitahan, ang bongga. So, ngayon pa lang talagang nararamdaman mo na, oh my gosh, parang bet na bet ngayon ng charm organization ang Pilipinas. Eh paano naman kasi, ang ganda kasi ng performance na pinakita talaga ni April. And then siguro gusto din ng makita ng Vietnam kung gaano nga ba kabongga ang beauty na meron itong si April. Kung siya nga ba ay may charm o wala. Pero for sure ang alam ko, magugulat sila. Hindi sila nagulat dahil parang, oh, ano nangyari? No, walang ganun mga Mars. Magugulat sila dahil sasabihin nila, ay wow, ang ganda pala ng pambato ng Pilipinas. Kasi si April Smith in person ay maganda talaga siya. And then, let's see. Oho, hindi mo rin pwedeng matawaran yung kanyang galing pagdating sa pasarela, pagdating sa eksena, execution, ay talaga naman sigurado ako na makukuha to ni April Smith. I wish all the best talaga na alam mo yung makaariba siya hanggang sa dulo. Ako feeling ko sa totoo lang si April Smith malakas talaga ang laban nito. Kasi marunong gumalaw, marunong pumalo, and then higit sa lahat, may ibinubuga talaga. Diyos ko, nakita naman ninyo, maalam Miss Universe ang galawan niya. Eh kung wala nga si Bea Millian Windorski, baka ito pa ang nanalong Miss Universe Philippines natin, di ba? Sa bagay, talagang masasabi mo din na pwede din talaga, di ba? And then, ayan. So, tingnan natin. Malapit na rin ang Miss Charm dahil ang Miss Charm, ang schedule yata nila ay sa December. And then, tingnan natin kung mag-penetrate ng bonggang-bongga ang ating pambato. Pero kung akong tatanungin ninyo, guess ko sa kanya, I think kung hindi yan mag-title, magre-runners up yan. Papalo yan ng top 3 sa April Smith. Kasi marunong kung iisipin mo pagdating sa performance ng swimsuit competition, pag once na nakapasok yan sa semifinals, aariba talaga yan. Tapos pangalawa,
the way kung paano yan mag-emote sa evening gown. For sure, gagawa yan ng bonggong-bongga na kasuutan para sa evening gown. Ay, winner! Tapos plus yung execution niya. Diyos ko Lord, maloka ka sa kanya. And then, pagdating naman sa Q&A, ay nakakasagot. So, talagang destiny na lang ang magsasabi kung si April Smith ba ang magiging next Miss Charm. Pero ang ang tingin ko kaya ni April Smith. Yes! Hindi ko alam kung ganun din yung nakikita mo sa kanya. Yung iba kasi ang hinahanap nila dapat mukhang charm daw. Hindi naman lahat ng nanalo ay charming. Pero kung beauty, may beauty naman sa April Smith. And then, of course, ito ang first time natin na magpapadala ng Black Beauty sa Miss Charm. Malay mo, nasa kanya ang corona or nasa kanya ang beat. Hawak niya ang beat. O, di ba? May ganon. Nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. Lupita Jones bumaliktad na. After nga na maglabas ng statement ni Mr. Nawat na ito daw si Fatima ay may warrant of arrest. So, syempre, ito naman si Lupita Jones ay biglang bumaliktad na dahil very supportive na siya kay Fatima ngayon. Dati kasi, di ba, si Lupita Jones isa sa mga tumitira na sinasabi niya na hindi daw siya naniniwala kay Fatima na siya daw ang kadapat-dapat na maging Miss Universe. Pero, sa kabilang banda, biglang nag-iba yung ihip ng hangin, di ba? Parang bigla siyang umariba na, ay, mahal ko pala si Fatima. So, ayoko siyang maditron. Ayun yung sinasabi ko, love your country, di ba? Sabi nga ni Gloria Diaz, ang Miss Universe natin, na si Miss Gloria Diaz 1969, bakit niya ibibigay ang corona sa iba? Eh kung siya naman ang may hawak ngayon, di ba? So, yun. So, ako agree ako doon. So, si Lupita Jones, ganun din, syempre, kabawasan sa kanila kapag, kapag natanggalan ng corona kasi 'di ba meron na silang 4 kung hindi ako nagkakamali, 4 din yung corona nila sa Miss Universe. Syempre kung mag-e-epal siya diyan Diyos ko Lord, di parang binaksak niya na rin yung sarili niyang bansa. So ibang usapan kasi yan kasi kumbaga parang sanib puwersa talaga yung mga yan. Kunwari lang yan na tinitira-tira niya si pero ang totoo naman proud na proud siya na nakoronahan ang Mexico sa Miss Universe. Diba? So, ang chismosa ko lang birthday ko. Anyway, so good luck sa kanya and then wish all the best. So, ako para sa akin natuwa ako kasi 'di ba dati sinasabi ko nga na parang dapat si Lupita Jones lagi siyang nasa side ni Fatima kasi nga fellow scout, niya yan kumbaga parang sisterhood niya, tapos pangalawa, kapwa niya taga Mexico, kumbaga same country sila, tapos biglang gano'n. So, dapat lagi ka lang nasa side niya. Ganon, kahit na mali, charot. Hindi. Ibig ko sabihin, dapat nakasupport siya. Pero ngayon, nakita naman natin na yung supporta niya ay talagang tumodo. O baka gusto niya uli maging national director kasi ng Miss Universe Mexico. Kaya, ayan na. So, dikit-dikitan tayo uli kay Fatima para mapansin tayo. Baka gusto niya makipagbati kay Raul. Ganon! Ay nako, si Miss Lupita Jones, nakakaloka, di ba? So, medyo talagang matare at masungit yan in person. Mawiwindang ka sa kanya. Charot! Pero eto, mas nakakawindang. Umariba kaya after ng Mexico, Thailand naman daw ang kukuha ng corona. Ay nako, lakas ng confident ninyo ha. Charot! So, yun. Una sa lahat, hindi ko alam. Kasi, sa totoo lang ha, si Tarina, maganda yung makeup niya nung gabing yon. So, totoo lang. Sobrang in fairness naman sa kanya. Hindi ko na kasi siya nalapitan uli ng malapit na malapit. Yung, alam mo yun, yung parang nandiyan lang siya sa harapan mo. Kasi maraming round, katulad ng preliminary competition, na nilalapitan ko talaga sila. At nakakalapit naman ako sa kanila. Kaya lang, kasi nung finals night na, late na kasi may pasok din ako. Tapos, so, kailangan kong magpahinga. Alam niyo yon. So, syempre, kailangan ko rin matulog. Nakakaloka. Sunod-sunod na araw na 4 na oras lang yung tulog ko. Baka naman pwede naman ako matulog, di ba? So, yon. So, naloka lang ako kasi parang, ano ba drama neto? Okay. So, pag nilapitan mo siya ng malapit, medyo makikita mo talaga yung mga something na parang, okay.
ayoko na lang i-elaborate kung ano yung mga nakikita ko sa kanya. Basta ang masasabi ko, maganda naman siya nung gabi ng coronation night. And then, ayun yung pinakamaganda niya na nakita ko na parang in fairness ha. Pero kasi kung kaya niya palang mag-styling ng ganito, ibig sabihin, kaya niyang kumabog sa Miss Universe dahil bulag ang beauty niya, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, laban. So, tingnan natin. Na El Tocuyo siya sa Miss World. Tingnan natin kung may El Tocuyo di siya dito sa Miss Universe. Ayun yung exciting. Pero ang sabi, ayan nga, sinasabi na, no, sila ang susunod na kukuha ng corona, o di ba? So, sige lang, lutuin lang natin ang lutuin yan. But, laban Tarina, di ba? So, malay ninyo, wish all the best para sa pambato nila. At naniniwala naman ako na, yes, magaling naman sila. So, confident naman si Tarina. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, eto nga, si England, nakuha niya at secure na sa top 40 ng Miss World. Dahil kanina naganap na nga ang finals ng Miss Talent kung saan nagnalo ay si Miss England, nag-first runner-up naman si Guadalupe, and then of course second runner-up ay Philippines. So, di ba? After nilang pumili ng ng finalist ay top 23, ayun nga, si Miss Philippines ay nakarating sa dulo. So, siya ang tinanghal na second runner-up. And then, of course, ang winner ay si England. So, congratulations sa tatlong napili kanina. At masasabi ko na iba talaga ang galing, syempre, ng ating pambato. Diba? So, yun. So, happy ako dahil iba talaga. Sobrang, laban na laban. At grabe si si Asia Rose, hindi talaga maawat. Talagang, totoo talaga yung sinabi niya na unprepared sa lahat ng challenges na mangyayari dito sa Miss World. Ayun yung sabi niya na napanood ko doon sa interview niya. Tapos, ang sabi niya din ay, pinaghahandaan niya na to ng bonggang-bongga. So, wala daw tayo dapat ipag-alala kasi talaga daw lalaban siya. Pero, nandoon ako sa part na, ang gusto kong makita sa kanya, kung paano niya ilalaban to. Aba, naloka ako kasi lumaban na talaga ang lola mo. At habang papalapit ang coronation night, yung aura ng lola mo na iiba no? Lalong parang nag-glow. Napansin naman ninyo yon. So parang sabi ko nga, ay okay, so ito na yon. Matindi talaga si Asia. Iba talaga. So tinutuon niya talaga na sa lahat ng aspeto ay mananalo siya ng bonggang-bongga. Kaya ay nako, abangan na natin yan guys. Mukhang hawak niya ang beat. Diba? So yon, nakakaloka sa hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Ayun, so sana nga, sabi nga ni Megan Yang, sana daw mag-align daw talaga kay ang fate. Oho, sana daw makuha daw niya. So, yun. So, good luck. So, maghintay pa tayo. Pero ito, syempre, Asia Simpson secure na rin sa guaranteed spot ng top 40 ng Miss World after winning of the Asia and Oceania Regional Head-to-Head Challenge on August 24. Ito nga. So, grabe, no? Nag-number 1 na si Philippines. Kumbaga, parang kung iisipin mo, dati parang, sino ba ang kalaban niya dyan? Ayun naman din yung sinasabi ko na parang siya talaga ang pinakamalakas na candidates at parang feeling ko naman talaga, siya naman talaga yung magna-number 1 doon sa head-to-head challenge. Ay, hindi. Sa spot, ng Asia and Oceania. So, tingnan natin kung sino pa yung papasok na Pero kasi, syempre, pwede pang mabago yan. Kasi, after ng 40, syempre, may mga challenge uli. So, tignan natin kung mananatili siya hanggang sa top 5. Ganon. Pero ako kasi, tansya ko naman, kaya niya. So, ngayon, siya na yung isa sa mga pinakamalakas na, syempre, pambato sa, tawag dito, sa Asia and Oceania. Talagang hawak niya talaga ang beat. And then I hope na sana magtuloy-tuloy yun hanggang sa dulo ng competition. And then in fairness naman kay Asia, nilaban niya talaga ang Pilipinas at ginawa niya talaga ang lahat ng kanyang makakaya. Masungkit lang talaga ang corona ng Miss World. Diba? Grabe, no? So after ng
after ni Katrina Ligado, ito na nga si ano na. So, hawak niya talaga yung bit. Alam niyo, sa totoo lang, nung una, syempre, parang inisip ko, ay, maraming kalaban, pat sige lang, magtiwala lang talaga tayo sa kanya, kapit lang. Pero ngayon, masasabi ko, medyo lumilinaw na sa akin yung laban ni April, sa proseso talaga na ipinapakita niya, grabe. Lumilinaw talaga yung, okay, kaya to ni Asia. At lalo na kahapon yung napanood ko siya sa head-to-head challenge, sabi ko, ay confident ako, pag nakarating to sa dulo ng competition, sorry, tapos ang laban. Diba? So, yon. So, guys, ano guys ang masasabi ninyo sa pag-arriba ng mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung umariba nga ba sa inyo ang mga topic natin ngayong gabi. So, yon. So, kung umariba nga ba sa inyo ang mga chika natin ngayong gabi. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support. So, mga hindi pa nakaka-follow dyan, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.